Bukas na ang uwi ni Pangulong Bongbong Marcos mula sa kanyang state visit sa Japan. Ngayong gabi, nakipagpulong siya kay Japanese Prime Minister Sanei Takaichi. At live mula sa Japan, nasa frontline na balitang yan, Maricel Halili. Mase, ano mga napagkasunduan ng dalawang lider? Bok, gaya nga ng sinabi mo, nagkaharap na sina Pangulong Bongbong Marcos at si Japanese Prime Minister Sanae Takaichi. At kabilang doon sa kanilang mga napagkasunduan ay may kinalaman sa maritime borders at defense cooperation. Mismo sina Japanese Prime Minister Sanae Takaichi at Pangulong Marcos ang nag-anunsyo. Sinimulan na ng Pilipinas at Japan ang negosasyon para sa agreement on the protection of classified military information. Sa kanilang joint press conference, magbibigay ang Japan ng Abukuma-class destroyers at iba pang military assets sa Pilipinas. Layunin daw nitong palalimin palalo ang relasyon ng dalawang bansa. Sabi pa ni Pangulong Marcos, kasama rin sa isinusulong ng Pilipinas at Japan ang delimitation ng ating maritime borders. Dito rin inanunsyo ng Pangulo na mula sa isang strategic partnership ay itinaas na sa Comprehensive Strategic Partnership ang estado ng relasyon ng dalawang bansa. Bukod sa joint press conference, isinagawa rin sa harap ng dalawang heads of state ang paglagda sa tax convention. Target daw nito na maiwasan ng double taxation. Ipinaabot din ng Japan ang suporta nito sa kandidatura ng Pilipinas sa United Nations Security Council. Bago ito, humarap muna si Pangulong Marcos sa National Diet. Katumbas ito ng mga kongresista at senador sa Pilipinas. Kasabay ng napapalapit na anibersaryo ng arbitral ruling sa West Philippine Sea, binigyang diin ng Pangulo na nananatili ang paggalang ng Pilipinas sa sovereignty at territorial integrity. Lahat daw ng bansa, gaano man kalaki o kabakapangyarihan, pantay-pantay, may boses at malayang umunlad basta naaayon sa international law. Pareho raw ang Pilipinas at Japan na nagpapalakas ng maritime security para mapanatili ang kalayaan sa paglalayag at pagpapairal ng batas at hindi karahasan. Narito ang bahagi ng talumpati ni Pangulong Marcos. As maritime democracies, the Philippines and Japan are committed to strengthening maritime security and ensuring that our seas remain open, secure, and governed by rules, not by force. The Philippines remains at the forefront of upholding a rules-based maritime order. Bok, bago nga umuwi pabalik dyan sa Maynila si Pangulong Marcos, magkakaroon muna siya ng isa pang farewell ceremony kasama ang Emperor at Empress ng Japan. At pauunlakan din niya ang mga kapatid natin sa media para sa isang press conference ng maipaliwanag ang tungkol naman sa iba't ibang issue ng bansa. Bok. Maraming salamat, Maricel Halili.